Hello everyone! Welcome to 3 Points. Masaya po ako na muli tayong magkakasama sa gagawin po nating pag-aaral ng leksyon. Sadyang napakabilis ng panahon at ngayon po ay tayo ay nasa lesson 11 na ng ating pong Sabbath School Lesson Review. I hope na mula po nung lesson 1 na pinag-aralan po natin yung may kinalaman sa pag-unawa ng banal na kasulatan hanggang sa pagdating po natin sa pagkaunawa dito po sa propesiya, dito po sa pag-aaralan natin ngayon, ito po'y nakatulong upang tayo'y lalong mapalapit sa Panginoon at hindi lamang po yun, nakatulong upang ang ating pananampalataya ay mas lalo pang lumalim upang nang sa ganun anumang mga pagsubok ng buhay, mga problema o mga pinagdadaanan natin ay malalagpasan natin at makapagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos na ito po yung malalampasan natin. Ano po? Dahil ang pinakang purpose naman po lagi ng ating pag-aaral ng banal na kasulatan ay yung makilala natin ang ating tagapagligtas. Kamusta po kayo mga kaibigan at mga kapatid? Ako po'y umaasa na kayo'y maayos at kayo'y patuloy na lumalago sa ating mahal na Panginoon. By the way, kung meron po kayong mga prayer requests, ay pwede nyo pong ilagay dyan sa comment section para nang sa ganun maisama ko po personally sa aking sa aking prayer time. Ano po, maipag-pray ko po kayo at nang sa ganun din po ay mas lalo po nating maramdaman ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kung inyo pong first time na makasama po dito po sa ginagawa naming programang ito, ay inaniyan ko po kayong i-like ang aming page. At sana po ay subaybayan nyo pong patuloy ang ating mga pag-aaral upang nang sa ganon ay mas lalo po kayong lumago sa kaalaman sa salita ng ating Panginoon. At sa lahat naman po ng aming mga viewers, sa lahat po ng mga kapatid, purihin po ang Panginoon at salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating pong ginagawang mga programang ito. Ang layunin po natin dito ay maipahiwatig ang salita ng ating Panginoong Diyos, maitaas ang kanyang pangalan, at ang lahat ng mga tao o mga tao marireach po ng mga videos na ito ay makakilala sa ating mahal na Diyos. Gusto ko rin pong ulit pasalamatan ang lahat ng mga tao na sumusuporta sa ministry pong ito. Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat po sa pag-share ninyo ng inyong mga resources upang nang sa ganun mapaganda pa po natin ang programang ito. Patuloy po natin na isama sa prayers ang bawat isa at nawa po ay patuloy tayong lumago sa ating relasyon sa Panginoon. Bago po ang lahat ay tayo po ay naaniyahan ko na yumuko sa isang panalangin. Maraming salamat mahal na Diyos sa oras na ito. Ay mag-aaral po kami ng inyong mga salita. Tulungan kami na sa pagre-review po ng aming lesson ay mas lalo po kaming makakilala sa inyo. Hindi lamang namin malaman ang mga facts, kundi malaman po namin makilala namin ang aming Panginoong Jesucristo sa aming pong gagawing pag-aaral. Maraming salamat mahal na Diyos sa pagmamahal niyo po sa amin sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Ang pamagat po ng ating lesson ay The Bible and Prophecy. Last week, pinag-usapan po natin yung Bible and history. Nakita po natin na through history, makikita po natin na yung care ng Diyos, pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang po yun, yung may calling ng Diyos sa atin. But when we check at the history ng mga Bible characters, ay talaga naman pong merong misyon ng Diyos para sa atin. And at the same time, don't forget, it is God's chronicle or God's story. Hindi lamang yun basta history, it's His story. Ano po? So, yan po yung natutunan po nating 3 points last week. Ngayon naman po, meron po tayo ulit. As usual, 3 points lang po lagi ang gagawin po nating summary ng ating leksyon. Ang memory text po natin, matatagpuan sa Daniel 8:14. Ang sabi ay ganito, "And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed." Ito pong talatang ito ay maraming mga pag-aaral ang nangyari. Ano po? Ito pong Daniel 8:14 ay isa sa mga pinag-aralang mga talata na noong umpisa ay akala ng karamihan, ito ay pumapatungkol sa tinatawag po nating ikalawang pagparito na ng ating Panginoon.
sinubukan nilang i-compute at nung kinompute nila, ang sabi nila, maaring ang ating Panginoon ay dumating na noong 1844. At yan po ay naitala sa history bilang tinatawag po nating the Great Disappointment. Ano po? Dahil po sa talatang ito, nagkaroon lamang ng kaunting pagkakamali sa pagka-interpret nung talata pong ito sa Daniel 14. Ngunit ang gusto ko pong i-point, mga kaibigan at mga kapatid, ang propesiya po ay lumago ng lumago ang pag-aaral. Hindi po ito na dati para bang ang dating yung propesiya ay hindi masyadong pinapansin. Ngunit nung katagalan po, napakarami ng mga aklat at mga tao nag-aral ang talagang sumusulat na may kinalaman sa mga aklat ni Daniel at ng Revelation. Ano po, yung tinatawag nating mga prophetic book. Kaya naman, napakahalaga at pinili ng ating leksyon, i-discuss po sa atin ano ba yung mga pamamaraan kung paano natin inuunawa ang mga propesiya sa banal na kasulatan. Sapagkat meron pong ilang mga pamamaraan na ginagawa ang iba, at titingnan din po natin kung ito ba ay, ano ba yung best way at ano ang ginagamit ng church upang sa ganon ay maintindihan po natin ang mga sinasabi ng banal na kasulatan. Alam po ninyo, ang prophecy ay isa sa mga magagandang pag-aralan sapagkat ito ay isa sa mga dahilan kung bakit masasabi natin na ang Biblia ay talagang totoo at ang sinasabi dito ay tunay. Ano po? Hindi, yung last week nakita natin na yung mga evidences, archaeological evidences, nagpo-prove ng accuracy ng history ng Bible. At ang prophecy naman po, yung mga bagay na hinaharap ngunit naitala na sa banal na kasulatan bago pa mangyari, ay nagpapakita rin naman na talagang alam ng Diyos yung tinatawag po nating mula umpisa hanggang katapusan. Ngayon po, para po madaling maalala ang ating lesson, gusto ko lang po mag-share ng 3 letter M. Ito po yung 3 points natin ngayon dito po sa ating gagawin pong lesson review. Sinimulan ko po ito sa first letter M na nilagay ko po dito ay methods. Ano po? May mga iba't ibang mga methods na ginagamit ang mga iba't ibang uri ng grupo at mga tao upang unawain ang tinatawag po natin na prophecy. Una po, ang isa sa mga ginagamit ay yung tinatawag po nilang preterism. Ano po yung preterism? Ayon po sa isang manunulat, ang sabi ay ganito: a method of interpreting the book of Revelation or prophetic book as a description of conditions in the 1st century AD. Ano po? Preterists see the book as a protest in apocalyptic terms against the tyranny of imperial Rome, not as a prophecy of end-time condition and events. Ibig sabihin po mga kaibigan, yung mga nag-hold on po dun sa pananaw na yung preterism o preterist view, ang kanilang paniniwala, yung mga bagay na nasulat sa banal na kasulatan, lalo po dun sa Daniel and Revelation, ay pumapatungkol lamang dun sa 1st century AD. Ano po? Wala yang kinalaman sa hinaharap o sa mga mangyayari pa sa mga darating na panahon. So ang focus nila, pag sinabi pong preterism, lahat yan nangyari na noong 1st century AD o during the kingdom ng tinatawag po nating Imperial Rome. Yung isa naman po, ang tawag po nila ay kung meron tayong preterism na talagang dun lang sa past, meron rin po tayong tinatawag na futurism. Ano naman po yun? Ang sabi po nila, it is a school of prophetic interpretation, especially of the book of Revelation. A futurist sees the bulk of Revelation as awaiting fulfillment in the period immediately preceding and following the second coming of Christ. Kumbaga, kung yung preterist, sabi nila nangyari na noon, ang sabi naman nila yung sa futurism, lahat yan mangyayari pa sa hinaharap. Ano po? Sabi nila, most likely mangyayari pa sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? So yan po yung dalawang pamamaraan at meron pa pong pangatlo. At ito pong pangatlo ang atin pong pinapaboran. Ano po? Sapagkat meron po tayong mga model na mababasa natin sa Daniel chapter 2
na talaga naman nung dinidiscuss rin po yung sa Daniel chapter 2 na prophecy na napanaginipan ni Nebuchadnezzar, ay makikita po natin na it runs na linear. Ano po? Dire-diretso na pangyayari. Hindi lamang siya nangyari nung nakaraan, hindi lamang siya mangyayari sa hinaharap, kundi tuloy-tuloy na nangyayari. Nag-unfold yung mga events. Ang tawag po natin dito ay yung tinatawag po natin na historicism. Ano po yung historicism? Ang historicism po ay it's the idea that many of the major prophecies in the Bible follow an unbroken linear flow of history from past to present and to future. So sakop po yung kalahatan. Ulitin po natin yung preterist, sabi nila sa past lang. Ano po, doon lang nangyari. Yung futurism, sa future pa lang mangyari. Ang historicism po, nangyari na nakaraan, ngayon at sa hinaharap. Ano po? So kumbaga linear, dire-diretso na nangyayari, nag-unfold yung mga events, unti-unti nakikita natin yung mga pangyayari. At makikita po natin yung example din, tulad po ng sinabi ko kay Daniel. Makikita po natin nung nanaginip si Haring Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2, ang kaharian ng Babylonia pa lamang po ang nandun. At pagkatapos, ang nangyari po ay pinakita na sa pamamagitan ng panaginip yung propesiya na may mga susunod na kaharian. Ang susunod ay yung Medo-Persia, at pagkatapos yung bronze na Greece, at pagkatapos po yung tinatawag natin na bakal na Rome, at pagkatapos divided kingdom. So kaya po we are following yung concept ng historicism, sapagkat makikita po natin na talaga naman dito pa lang sa Daniel chapter 2 pag-aaralan natin, mula nung panahon sa Babylon hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon ay sakop yung buong yun. So hindi lamang siya nag-focus sa past, hindi lamang siya nag-focus sa future, kundi talagang buong sakop ng history. Of course mga kaibigan, nung isinulat po yon ni Daniel, ay hindi pa po yun nangyayari. Ano po? So yung mga events ay mangyayari pa lamang. Ngunit ngayon na tayong mga nag-aaral ng banal na kasulatan at pag-aaralan nyo po yung prophecy, ay nangyari na po yung mga yan, at tinitingnan na lamang po natin paano siyang nagmamatch sa sinasabi ng banal na kasulatan. Of course, sa Revelation, pag pinag-aralan po ninyo, may mga ilan pa na mga hindi pa nangyayari. At we are praying and hoping na by God's grace and through the leading of the Holy Spirit ay makikita po natin itong mga fulfillment na ito. Ano po? So, ito po yung pinapaboran ng Seventh-day Adventist Church pagdating po sa pag-aaral ng prophecy. At hindi lamang po yun, marami pong mga scholars noon at hanggang ngayon ay pumapabor po doon sa paniniwala na hindi lamang ito nagdi-deal sa past, hindi lamang nagdi-deal sa future, kundi it's a continuous, mula past, present, and future. At hindi lamang po yun mga kapatid, mga kaibigan, sa historicism po, ang isa po doon sa pinangahawakan na susi para nang sa ganun ay maintindihan po natin yung prophecy ay yung tinatawag po natin na year-day principle. Kumbaga, kung yan ay isang prophecy, one day is equivalent to 1 year. Mababasa po natin yan at sinusuportahan po ng ilang mga talata, like po ng nasa Numbers 14:34, ang sabi ganito, according to the number of the days which you spied out the land, 40 days, and for each day you shall bear your guilt 1 year, namely 40 years, and you shall know my rejection. And then sa Ezekiel 4:6, ang sabi naman po ganito, and you have completed them, lie again on your right side, then you shall bear the iniquity of the house of Judah 40 days. I have laid on you a day for each year. So yan po, mababasa po natin yung talatang yan. So yung year-day principle. Kaya naman, yung mga dates na ibinibigay sa Daniel, pag binasa nyo po ang aklat ng Daniel at saka ng Revelation, mababasa nyo po yung mga number of days na 1,260 days. Ano po? Mababasa nyo yung ating talatang sa uluhin sa Daniel 8:14. Ang sabi doon, 2,300 days. Ano po?
pag pinag-aaralan po yan sa prophecy, based po dun sa mga talatang ating binasa, and because of yung ating, ito pong historicism na ginagamit po nating way to interpret the prophecy, prophetic text, ang ibig sabihin po nung 2,300 days ay hindi po literal na araw, kundi it's equivalent to 2,300 years. Pag binasa nyo rin yung 1,260 days, yan po ay pumapatungkol rin sa 1,260 years. At pag pinag-aralan nyo po ang prophecy ng Daniel, makikita po natin na meron pong mga fulfillment na nangyari. Ang ganda po ng Bible. Pag pinag-aralan nyo po yung Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, makikita po ninyo na ito ay may mga fulfillment na mga nangyari. Alam nyo po, it's a very long study. At hindi ko po intention na dito po sa gagawin nating lesson review ay i-discuss yung lahat ng may kinalaman po dito sa year-day principle. Ano po? Siguro po magsi-series po ako later on na may kinalaman po dito para may discuss ko po ng mas malinaw at mas mahaba. Ang gusto lamang po natin dito ay ma-summarize at makuha yung mga practical lessons dito po sa ating leksyon. So, ito po mga kaibigan, ay merong fulfillment na mga nangyari. Ano po? Kaya nga po yung sinasabi nilang 1844, ano po na akala nila yun na yung pagdating ng ating Panginoon. Pag kinompute nyo mabuti at tinignan niyo yung mga history, yung mga nakalagay sa banal na kasulatan na mga mangyayari, ay ito pala ay mga timelines na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Hindi para dun sa tinatawag po natin na kanyang ikalawang pagparito, kundi pinapakita niya yung mga mangyayari. Yung 1,260 years, nandun po makikita ninyo na ito yung kinukonsider na panahon na talagang ang pag-aaral ng Biblia ay naging sarado. Ano po? Kaya nga ang tawag po nila dyan yung Dark Ages. At pag chinek nyo sa history, talaga namang pong nagmamatch itong mga bagay na ito. So, yan po yung isang ginagamit po sa historicism, yung year-day principle. So, mga kapatid, hindi po tayo doon nag-i-in favor sa preterism and futurism. Ang foundational method po natin ay yung historicism. We look at it from the past, present, and future. Linear. Dire-diretso po yung linya. Ano po? Sapagkat ang nais ng ating Panginoon, malaman po natin itong mga bagay na ito. At mamaya po, dun po sa mga sunod po nating points, may mga magagandang lesson bakit ipinapaalam sa atin ng ating Panginoong Diyos ang bagay na ito. Ngayon, meron pa pong ilang mga methods, but when it comes to understanding the prophecy, yan po yung common na ginagamit: preterism, futurism, historicism. Ngayon, yung lesson po natin may minention po about typology. Kasi meron po mga nagsasabi na posible ba na yung prophecy is meron tinatawag sila na katulad yung Daniel, yung sinabi doon na gold o yung Babylon, na dalawa yung possible niya na fulfillment. Well, pag sinabi pong typology, mga kaibigan, ito po ang sabi ng isang manunulat. It's a method of biblical interpretation by which a person, event, or institution in the Old Testament corresponds to another in the New Testament within the framework of salvation history. Kaya po, ito po yung mga statement na halimbawa po, si Moses ay sinasabi nila na siya ay type at antitype o typology ni Jesus Christ in the future, sapagkat yung mga functions na kanyang ginawa ay ganun din yung gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Pagdating po sa prophecy, yung mga symbols po ng apocalyptic, ano po yung apocalyptic, especially sa Daniel and Revelation, ay masasabi po natin na ito ay meron lamang pong single fulfillment. Hindi po nung tulad ng sinatawag po natin na sa typology. Bigyan ko lang po siguro kayo ng sample nito po mga typology. Tingnan po ninyo itong nasa John 3:14. Ang sabi ganito: As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So yan po yung mga uri ng typology. So yung pagtaas daw ni Moses ng serpent at yung mga tao ay tumingin doon sa
sa symbol o doon sa serpent para sila ay maligtas at hindi sila malason. Yun daw po ay sumisimbolo rin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano? Na ang ating Panginoong Jesucristo, siya rin ay kailangang maitaas. Ano po? Parang, di ba, siya rin naman ay talagang naipako. Ano po? At tayo ay titingin lamang sa Kanya upang tayo ay maligtas. Sino nyo pa to? John 1:29. Bago ko po basahin, mababasa nyo po yung buong sanctuary service sa Old Testament. Yung sila po ay naghahandog ng mga tupa at yung paghahandog ng tupa ay papatayin nila yung tupa at ito ay sumisimbolo na sa halip na sila ang mamatay dahil sa kanilang kasalanan, kasi po, di ba, the wages of sin is death, pinapatay nila o inahandog nila yung mga tupa as a substitute. Kumbaga, ang dating, sa halip na akong mamatay, may mamamatay na iba sa akin. Ano po? At yun yung tinatawag po natin na atonement o yung redemption na nangyayari, na may substitution na nangyayari. At dahil napatay mo na yung tupa, kumbaga, ang mangyayari po nun ay yun na symbolically na i-transfer yung sin doon sa tupa. Alam niyo ang ganda, pagdating sa New Testament, ang sabi ni John, sa John 1:29, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So makikita po ninyo, ngayon, kung noon pala, yung tupa ay sumisimbolo sa hayop na papatayin upang sa ganun ang kanilang mga kasalanan ay symbolically mai-transfer at sila'y mai-declare na talagang mga malilinis. Ang nangyari, ang sabi ni John, yung tupang yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? At hindi lamang yun, yung kamatayan ni Kristo once and for all, yun na po yung substitute. We don't need to offer yung mga tupa. Ano po? Kasi si Jesus Christ na po yung, kumbaga, fulfillment. So yan po yung mga types ng mga, o tinatawag po natin mga typology. But when it comes to prophecy, ano po, yung binanggit ko po kanina, ang hinohold po natin yung historicism, it's linear, past, present, and future. And based po sa ating lesson, we believe that it's a single fulfillment if it's apocalyptic prophecy. So yan po yung tinatawag ko po na number 1, yung methods para po maintindihan natin at malaman po natin paano natin pag-aaralan ang prophecy. Ngayon punta po tayo dun sa pangalawa. Linagay ko po dito ay meaning. Alam po ninyo pag pinag-aralan nyo ang Daniel at saka ang Revelation, kailangan po natin maintindihan that it is a symbolical books. Ito po ay punong-puno ng mga simbolo at hindi natin basta ito maiintindihan nang hindi po talaga natin pinag-aaralan ng mabuti. Ano po? Bigyan ko po kayo ng example. One time, may lumapit po sa akin, ang sabi niya, binabasa daw niya yung Daniel at saka yung Revelation. Ang nangyari daw ay wala daw talaga siyang naintindihan. At saka bakit daw may mga simbolo na mga ganun? Ano po? Ang sabi niya ay, ang hirap, paano ko maintindihan? Merong dragon, merong ilan ang ulo, may mga ganun, merong mga horns na sinasabi. So, hindi po yan basta talaga maintindihan kung hindi po pag-aaralan ng mabuti at hindi natin susubaybayan yung mga pangyayari. Tingnan po ninyo, ang ganda po kasi ng, alimbawa po, Book of Daniel, ganun din ng Revelation. Sa Daniel chapter 2, inilay down yung, kumbaga, summary ng mga mangyayari. Pagdating sa Daniel 7, nadagdagan ng mga details kung ano ang mangyayari. Pagdating sa Daniel 8, nadagdagan ulit. At yung mga tapos na o nakalipas na, hindi na naisasama doon, pero nadadagdagan ng detalye. Pagdating sa Daniel 9, ipinapaliwanag rin ito yung mga ilan sa Daniel chapter 8. So, kailangan makita natin yung connection, makita po natin yung mga pangyayari, at titignan din natin through the Bible, paano ito ipinapaliwanag o ipinapakita sa atin. One time, meron akong isang Bible student, ang sabi niya, "Pastor, binasa ko yung Revelation 6, at saka yung Revelation 7, yung saka 8, yung tinatawag na seal. At nabasa ko doon ay may 4 horses, may white horse, merong red horse, may pale horse, may black horse." Sabi niya, "Pastor, ang naintindihan ko lang doon sa binasa ko, yung red horse
Ano po? So yun lang talagang maintindihan natin kung hindi natin naalamin ano yung mga pakahulugan nito. Kaya ito po mga prophetic chapters, we need to look at it figuratively and pray that God will help us understand its meaning. Ano po? So yung may mga symbols na ginagamit at kailangan po alamin natin. Ano ba yung mga pakahulugan nito? Halimbawa po, bigyan ko na example. Sa Revelation, meron tinatawag dyan na yung sun, at pagkatapos yung moon, at tapos yung stars. Ang blessing pag minsan po, nandun na rin yung mga paliwanag. Ano? So, minsan po, may mga ilan na mga nag-aral, ang sabi nila, yung sun, pag pinag-aralan mo yung ilang mga Bible text sa Bible, it refers to God. Ano po, 'di ba? Mayroong mga ilang text sa Old Testament, New Testament na ang Diyos ay maaring ikumpara sa isang araw, pero hindi natin sinasabing siya ay yung araw, ha? Hindi po ganoon. Kumbaga, may mga text na nagme-mention ng ganun po. Ngayon, sabi nila, yung moon only reflects the light of the sun. So may mga ilan na mga pag-aaral lang sabi yung moon could refer to the Word of God. Kasi bakit po yung Bible ay talaga naman nagre-reflect lamang ng ilaw o katotohanan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. So may mga ganyan po na mga pag-aaral. So kailangan pa rin natin yung buong Bible, makita po natin how it is used, at hindi lamang po yun, when it is prophetic, kailangan po nating pag-aralan yung buo at makita natin how it is interpreted para na sa ganun malaman po natin yung meaning. Kaya nga po dito sa pag-aaral natin ito, pag binasa niyo po yung buong lesson, yung Daniel 7 ay may dinidiscuss po doon na little horn. Ano po? At kung titingnan po ninyo yung sequence ng history, Babylon, Medo-Persia, Greece, at tapos Rome, makikita po ninyo na yung labas ng little horn ay during the kingdom of Imperial Rome. At pagkatapos nun, pumasok na yung tinatawag natin na Dark Ages, na merong pag-persecute na nangyari sa bayan ng Diyos, at ang tao ay hindi basta makapag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At may mga claims na nangyari po na magpapanggap na parang Diyos, na para bang ang pagsamba ay dapat na mapunta sa kanila. At pati yung mga kung ano-ano pong mga lumabas na mga katuruan, nandun po yan sa Daniel chapter 7, 8, and 9. At meron din po yan sa Revelation chapter 13. So again mga kaibigan, for us to understand this, kailangan po ay titignan po natin, mag-unfold siya sa history, and at the same time, titignan din po natin from the Word of God para nang sa ganun makita po natin paano natin iintindihin itong mga prophecies na ito. So una po, ang linagay po natin dito yung methods, and yung second po yung meaning. So again mga kaibigan, let us be careful dun po sa mga symbols. And make sure, pag binabasa po natin ng Bible, sisiguraduhin natin na yung author ba, ang intention niya ba ay it is used figuratively or literal. Kasi baka po mamaya it is used figuratively at ini-interpret natin literal, ay magkakamali po tayo sa pagkaunawa natin. Especially when you're reading the book of Daniel and Revelation, understand po mga kaibigan, mga kapatid, that it is a symbolical book. It's apocalyptic prophecy. So hindi po natin ito kailangang intindihin na literal, na merong mga may dragon talaga. Yan po ay mga simbolo na ginagamit. At alam po ninyo, pag gumagamit ng simbolo ang Diyos, ay talaga naman pong ito ay maiintindihan nung panahon nila. Tulad po yung pag nabasa niyo po, 'di ba, yung lion, it's a symbol of Babylon. At makikita niyo dun sa pinag-aralan natin last week na yung lion talaga is a symbol of Babylon. So, mga kaibigan, we need to know the meaning. So again, I'm inviting you, if you're planning to read Daniel and Revelation, maganda po mga kaibigan, ipag-pray natin, hingin natin yung karunungan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, sapagkat on our own, napakahirap po na intindihin ito. Hindi natin magagawa sa ating mga sarili. Kailangan natin magtiwala sa Diyos para nang sa ganun makuha po natin ang ibig sabihin nito. Yung last ko po ay yung linalagay ko po na message. So una, methods, meaning, and then message. Gusto ko po munang basahin yung sinabi ni Ellen White. Ang sabi niya ay ganito: "We are to see in history
the fulfillment of prophecy. To study the workings of providence in the great reformatory movements, and to understand the progress of events in the marshalling of the nations for the final conflict of the great controversy. Ang sabi niya po dito, isa sa mga dahilan kaya kailangan nating pag-aralan ng prophecy para makita natin kung paanong ang Diyos ay gumalaw sa mundo at sa buhay ng mga tao, at hindi lamang yun, maintindihan natin yung progress ng mga pagbabago o mga nangyayari sa ating mundo. At upang nang sa ganon, ang sabi po dito, makita natin if it's already the final conflict of the great controversy. Yung great controversy po, mga kaibigan, mga kapatid, it refers to the battle between God and Satan. At alam po ninyo, tayo dito sa mundo ay talagang kasama po dito sa great controversy na ito, sapagkat bakit po si Adan at Eva nung nagkasala sila, automatically we have been affected po nung tinatawag na kasalanan. Kaya naman kailangang ipadala si Jesus Christ para tayo ay iligtas sa ating pagkakasala. So, by looking at the prophecy at titignan daw po natin yung history, unti-unti makikita natin yung mga nangyayari, and it helps us to see kung ito na ba yung final conflict of the great controversy. May mga nangyayari na ba na talagang it leads to a kumaga, matinding labanan between God and Satan. Ano po? And of course, meron yan mga tinatawag na spiritual battle. Ano po? Makikita natin sa sanlibutan natin ngayon, ang daming mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon. We need to see it na talaga pong ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin, isang attempt na ilayo tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At itong mga bagay na ito ay posibleng mga pagsubok sa ating buhay, posible rin na ito ay mga katulad na nangyayari ngayon, yung mga pandemic, o posible rin naman na ito ay yung mga kalayawan sa sanlibutan. Itong mga bagay na ito ay part lamang nung tinatawag po natin na great controversy, at ang intention ni Satan, mga kaibigan, huwag niyo po kakalimutan ito. Ang intention ni Satan ay ilayo ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Yung pandemic ngayon, ang purpose ay takutin tayo. Ano po? Yung mga kalayawan, ang purpose din ilayo tayo sa ating Panginoon. Maraming tao ngayon ay talagang para bang ang buhay ay umiikot na lamang sa paglabas o sa mga bagay na pwedeng bilhin o makuha. Mga kaibigan, tingnan natin, baka naman yan ay ginagamit ng kaaway upang tayo ay malayo ang tiwala sa ating Panginoon. That's why when we study prophecy, makita natin, ito ba ay tactics ng kaaway? At ito ba yung sinasabi sa Biblia na mangyayari upang nang sa gadun mailayo tayo sa ating Panginoong Diyos? At kung nakikita na natin mangyayari, it should call us na mas lalo pang magpakalapit sa ating Panginoong Diyos. And di pa po, ang sabi dito sa John 14:29, ang ganda po nito, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "And now, I have told you before it comes." Sinabi niya na bago pa mangyari, that when it does come to pass, you may believe. Mga kaibigan, mga kapatid, ang purpose ng prophecy ay hindi para tayo ay takutin. Nakakalungkot lamang po na pagminsan, maraming nagpe-present ng prophecy, ng banal na kasulatan, para takutin ang mga taong nakikinig. Para bang ang dating ay, ang focus masyado ay yung mga bad things na nangyayari, ang focus masyado yung signs na darating ang Panginoon, yung focus masyado yung dragon na nasa Revelation, ang focus masyado yung monster na nandun sa Daniel 7 na hindi mawari kung ano ang itsura, ang focus masyado ay yung mga bad things na nangyayari. At ang nangyayari pag minsan, it creates fear sa halip na love for God. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, sinasabi niya ang mga bagay na ito upang nang sa ganun pag ito'y dumating, kayo'y maniwala. Mga kaibigan, ang message pala ng ating mga prophecy, ng mga pinag-aaralan nating mga prophetic books sa banal na kasulatan o mga prophecy sa Bible, it should call us to a closer relationship with God. Kaya kung ang prophecy, pag-aaral ng prophecy ay nagiging dahilan upang tayo'y matakot, mga kaibigan, mali po ang naging purpose ng ating pag-aaral. Kailangan ng purpose nito
mas lalo tayong magtitiwala at sasabihin natin, Panginoon, totoo pala ang iyong sinasabi. Totoo ang iyong mga salita. Mas lalo akong magtitiwala sa iyo. At anumang pagsubok ang dumating sa buhay, anumang problemang dumating sa buhay, manghahawak ako sa iyo. Yan pala, kaibigan. Yan ang purpose. Yan ang message ng prophecy sa atin. Ano po? So mga kaibigan, sa mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay po ngayon, na ang nais ay maunawaan ang Daniel and Revelation or anumang mga prophecy sa Bible, wag po nating mamimiss yung message. At ang message ay dapat dalhin tayo sa mas malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay dapat dalhin tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Mas lumakad tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. Mas lalo tayong manampalataya sa Kanya. Hindi po dapat takot ang iiral sa ating mga puso, kundi tayo ay mas lalong matutuwa at mas lalo tayong maniniwala na ang Diyos nga ay nagmamahal sa atin. Imagine nyo, sinabi niya na itong mga bagay na ito upang nang sa ganon, kapag dumating ang ating mga puso at ang ating mga isipan, we are at peace with God because we know that God can save us. We know that God is there for us. Tulad po ng mga magkakaibigan sa Daniel. Si Daniel at yung kanyang mga kaibigan na si Misael, Azariah at saka si Hananiah. Silang lahat, mga kaibigan, ay nagtapat sa ating Panginoon, and ako po naniniwala ko, meron silang tinatawag na perfect peace sapagkat ang kanilang mga puso't isipan nakatuon lamang sa ating Panginoon. So mga kaibigan, the Bible and prophecy, when we read it, mas lalo po nawa tayong mapalapit sa ating Panginoon. So as a summary po ng ating 3 points, number 1 po ay yung methods. Ano po? Diniscuss ko po na maiksi yung preterism, futurism, at ang ating pong pinangawakan yung historicism linear. Ano po? Past, present, future. Diniscuss rin po natin yung typology, na ito pala ay may mga nangyari sa Old Testament na ang ginawa ng mga New Testament writers ay ni-refer nila yung mga bagay na nangyari noon na may fulfillment o merong tinatawag na meaning pa o secondary fulfillment sa New Testament. Ano po? So sila po mismo ang ating Panginoon Jesucristo, ginawa po ito nung sinabi niya na yung snake ay itataas tulad ng itinaas sa Old Testament ni Moses, ay ganoon din ang Son of God. At hindi lamang po yun, mababasa rin po natin na si John the Baptist, sabi niya, behold the Lamb of God. So meron pong tinatawag na type and antitype. Pero pagdating po sa prophecy, apocalyptic prophecy, as much as possible, we believe that it's a single fulfillment. Second M, yung meaning. Ano po yung mga symbols ay may mga meaning. Kailangan po nating pag-aralang mabuti para makita po natin yung meaning. And then, number 3, yung message. At ang message po should call us to be closer to God, to believe in God, to have faith in Him. Nawa po'y na-bless po kayo sa ating ginawang pag-aaral. Tayo pong lahat ay yumuko sa panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos. At alam po namin na sa biyaya at tulong po ninyo ay gagabayan niyo po kami upang maunawaan ang mga prophecies sa Bible. Salamat po na dahil po dito sa aming lesson ay nabigyan po kami ng ilang mga tips upang nang sa ganun ay mas lalo po naming mapag-aralan ito. At salamat rin, Panginoon, na ang intention po pala ng mga prophecies na ito ay upang mas lalo kaming magtiwala at mapalapit sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa tuwing pag-aaralan namin ito ay hindi takot ang iiral sa aming puso, kundi excitement sapagkat kayo'y Diyos na nagmamahal sa amin at ipinakita niyo ang mga bagay na mangyayari bago pa ito mangyari. Maraming salamat, mahal na Diyos, at sa lahat po ng aming mga kaibigan, kapatid, mga taga-subaybay na narito po ngayon. Pagpalain niyo po sila at anumang pagsubok na kanilang pinagdadaanan sa buhay, tulungan kaming manghawak sa inyo. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.